Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibo natin, Cheese umami na, nako, speaker ang magiging presidente. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibo natin, unahin na po natin ito. Ito po yung sinasabi kong si speaker ang magiging presidente. No? Ayon po yan dito kay Representative Saldico. Sabi po ni Representative Saldico mga kababayan, Speaker Romualdez maaaring maging presidente dahil sa talino at malasakit. Nako, saan banda? Saan po banda ng pagiging siguro matalino kasi no, nakakalusot di ba? Nakakalusot po sa alam mo na, pangungurakot. Yung malasakit ang ang questionable mga kaubayan dahil kung may malasakit ba ito. Sabi niya po si Senator Joker Arroyo, sabi niya, you know Zalde, pag si Martin, he's the best. Aba. Pag si Martin, he's the best na maging speaker kasi sabi niya matalino at may puso and the best president. Grabe, no? Ramdam niyo ba? Ramdam niyo po ba mga kababayan ang pagiging matalino at may pagkakaroon ng malasakit ni Speaker Martin Romualdez? Sa bagay, no? Yung ayuda kasi pag malasakit yan. Pero mga kababayan, I think mas malaki po ang napupunta sa kanila. Di ba? Ganun lang. Yun po yun mga karibo natin, no? Ganun lang po yun. Pasensya na, wala po yung audio. Meron na po ba? Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa sinasabi ni Representative Bicol, ako Bicol Party List Representative Zaldico, na Speaker Romualdez maaaring maging presidente dahil sa talino at malasakit. Nako po. Baka maging Republic of Ayuda, no? Republic of Ayuda na tayo pag nangyari yan mga kababayan. At malamang sa malamang babagsak po ang Pilipinas sapagkat puro na lang gastos, di ba? Yan mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Auntie Claire. Nako talaga. Parang walang alam po mga kababayan itong si Yuse Claire Castro, no, mga karbi natin. Unahin po muna natin itong statement niya dito bago yung isa, no? Kasi connected Sabi po ng reporter, nagtatanong po kay Auntie Claire, kay Yuse Claire Castro. Wala pong binigay na budget sa GAA para po sa 20 pesos na bigas. Saan po kukunin ang budget para rito? Totoo naman, no? Saan ba kukunin ng budget para dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas? Kung wala naman sa GAA. Sabi po ni Yuse Claire Castro, hintayin na lamang po natin ang sasabihin ng Department of Agriculture patungkol po riyan. Nako. Ito pong sinasabi kong parang walang alam no? Parang hindi sila nag-uusap, parang hindi dumadaan sa kanya yung mga impormasyon, no, mga kababayan. Or parang hindi siya nakikinig
ah, or binibigyan ng impormasyon para at least may alam din siya kahit papaano, 'di ba mga kababayan? Oh, ako tuloy nagdududa ako baka kasi yung ibinibigay lang ng impormasyon dito po kay Jose Claire Castro ay yung pagtira o pagsira lamang kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte, no? Kasi kung titingnan mo, madaling sagutin lang 'to. Dahil nandiyan lang naman kayo magkakasama lang naman kayo diyan, 'di ba? Iisang lugar lang naman kayo. Nasa Malacanang lang naman kayo mga kabayan. Bakit hindi? Ganun kabilis ang inyong information, di ba? Well anyway, ano pong inyong reaction dyan mga kabayan? Eto, sabi niya naman po, no? Sabi po ni Jose Castro, hindi porkit mura ang bigas, sasabihin na panghayop. Minamaliit natin ang mga farmers natin. Aba, eto may question nga ako dito eh. Gusto kong tanungin si Jose Castro. Talaga bang gusto ko lang pong tanungin si Jose Castro mga kabayan, no? Kung talaga bang yang bigas na 20 pesos ang pagbenta ay galing po sa ating mga farmers. Tinatanong ko lang. Kasi po mga kababayan, no? Hindi kaya lugi ang ating mga farmers kapag 20 pesos lang ang kilo ng bigas? 'Di ba? Sabi niya, hindi porket mura ang bigas, sasabihin na panghayop. Minamaliit natin ang mga farmers natin. Well anyway, kung iisipin mo siya ng mabuti, no? 20 pesos per kilo ng bigas. Farmers natin, sabi niya farmers natin. Pasensya na mga kabayan na ano tayo, no? Nagigigil tayo dito kay Castro. Farmers daw natin po, mga karibyo natin, galing itong mga bigas na 20 pesos. No? Lugi yata yung mga farmers natin kung sa kanila to galing. Kaya naisip ko tuloy, no? Dahil po sa mga ini-import na bigas, imported na bigas, 'di ba? Baka posibleng galing pa ito doon, 'di ba? Sabi po niya, hindi porket mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Ang binibentang bigas ay yung bigas na binibili ngayon sa halagang 33 pesos. Kapag sinabi ni Numan na ito ay panghayop na bigas, minamaliit natin ang farmers natin na nagbebenta sa NFA ng ating gobyerno. So meaning, bagsak presyo po ito mga kababayan. Kasi binili daw nila ng 33 pesos mula sa ating mga farmers, tapos ibibenta nila ng 20 pesos. Ang galing, no? Ang galing po. Parang hindi kaya malugi ang gobyerno natin, puro lang ayuda ito. This one is a means of ayuda na naman kasi inayudahan po ng magkano? 13 pesos, 'di ba? Per kilo inayuda nila. Parang sila yung nagbayad ng ano tawag diyan? Subsidiary, 'di ba? Na 13 pesos per kilo. Okay. Pero ang tanong ko, bakit? Bakit ngayon nyo lang ginawa ito? 'Di ba? Yun yung tanong Bakit ngayon nyo lang ginawa na panahon ng eleksyon? Hindi kaya for election purposes lang po ito mga kababayan. At after po ng eleksyon ay hindi na tayo makabili ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ang sabi pa nga ng ating mga kababayan, ang hirap naman nito. Bakit sa Visayas lang? Taga Visayas lang ba ang kumakain ng 30 pesos or 20 pesos na kilo ng bigas? Dapat sabi nila buong bansa, 'di ba? Magkaroon po ng 20 pesos per kilo na bigas para lahat, no? Lahat po ay makatikim man lang ng sinasabi ni Auntie Claire na hindi pang hayop na bigas, no? Aba, marami pang matutuwa niyan kung buong bansa niyo pong gagawin yan. As long as
Hindi po ito panghayop na bigas ha. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, update po mula po sa ICC. Eto po mga kabayan, in case you miss it. Dito po kay Attorney Kaufman mga kabayan. Sabi po ni Attorney Nicolas Kaufman, no? Cristina Conti and Joel Butuyan were not accepted as victims representatives. ICC assigned OPCV or yung Office of the Public Counsel for Victims. Instead, according to Attorney Nicolas Kaufman. Pero bakit ganon? Pagdating po sa Pilipinas, si Attorney Conti at Joel Butuyan po ang masigasig. Hindi naman pala sila ang rumirepresenta, di ba? Rumirepresenta sa mga biktima. Bakit ganun sila ka-eager, no? Na maghagilap ng mga biktima di umano, mga kaubayan. May something ba sa kanilang mga ginagawa? Ano po sa palagay niyo mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto na nga, pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Si Chis Escudero po, susuriin natin ano tong ginawa niya na kinontempt rin po si Lacanilaw after ng pigilan ang contempt kay Lacanilaw. Na-contempt din po, no? Yun pong pinakontempt ni Amy Marcos. Si Lacanilaw po, kinontempt na po ni Chis Escudero dahil hindi po maipaliwanag. Bali mga kaubayan, parang double dead na itong Lacanilaw, no? Double contempt. Contempt ni Senator Amy, contempt din ni Senator Escudero. Kung bakit hindi siya dapat i-contempt. Alam mo, Chis Escudero, no? Gusto mo lang maging maging star ng Noche Buena eh. Alam mo yung ginagawa ni Chis Escudero, i-delay muna para yung galit, 'di ba? Ang totoo, kaya kinontempt yan, nagsisinungaling. Kinontempt ni Amy Marcos. Hinarang mo. Bakit mo hinarang? O, kita nyo ngayon, bakit niya kinontempt? Napatunayan niya yung sinasabi na nagsisinungaling. Hindi maipaliwanag yung sagot. Alam mo, mali. Ayan po ang pinakamali mong ginagawa, Chis Escudero. Yung masyado kang, anong tawag doon? Dapat sinusuportahan mo, mali man o tama, yung mga ginawa ng tauhan mo, doon ka pa rin as a leader, no? Lagi ang pagkampi mo. Kasi mga kaubayan, lumalabas, no? Na itong pagcontempt ni Senate President Chis Escudero, mga kaubayan, lumalabas pong ano na lang to, parang pampalubag loob, no? Sa ating mga senador na miyembro ng komite or even for Senator Amy Marcos, di ba? Pang-ano niya lang to eh. Or tama rin dito si Sir Badong Arateles na mukhang nagpapasikat lang, no? Gusto niya siya ang pag-usapan na nakakontempt. Kesa po pag-usapan si Senator Amy Marcos, no? Mga kababayan, yun nga. Dahil nga po, di ba nung nakaraan mga kababayan, mayroon pong statement itong si Senate President Chis Escudero. Sinabihan niya po si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa kanyang mga personal political agenda or subject matter, mga kababayan. Dahil nga po itong si Senator Amy Marcos ay tumatakbong senador, no? Re-electionist. Kaya nasabi yon ni Escudero. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Sa yung nasasakupan, sa yung pinamumunuan. Ganun po yung leader. No? Kita mo si Tatay Digong ngayon. Nakakulong siya ngayon dahil siya yung leader niyan eh. Ikaw ang leader ng Senado na kami lahat nanonood. Ngayon, para saan yan? Bakit mo siya kinontempt? Bakit kinontempt ni Chis Escudero sila Lacanilaw? Simple lang. Para po siya yung maging star ng Noche Buena. Di ba? Ngayon sa ano po lumalabas ngayon? Wala na pong Amy Marcos na nag-contempt. Ang nakalagay na po
Ambassador Lacanilaw, in Senate custody. So mautak din, no? Mautak din po itong si Senate President Jesus Escudero. Mukhang naisahan niya si Senator Amy Marcos, mga kababayan, doon po sa parang spotlight, di ba? Nawala kay Senator Amy Marcos yung spotlight. Sana sa kanya na yun eh. Siya po ang nag-contempt. Siya po ang kumbaga last touch to contempt in the committee, no? Kasi siya po yung chairwoman, okay? Ng committee ng iimbestiga patungkol po diyan sa pag-aresto kay former President Duterte. So mautak, matalino din itong si Escudero. Kung yan man ang kanyang purpose na mawala sa spotlight si Senator Amy Marcos at sa kanya mapunta ang spotlight, mga kababayan, di ba? Well, anyway, dito naman po sa pag-contempt kaya Lacanilaw, mga kababayan, napaka-unfair kasi 2 days lang pala. Parang parang namasyal lang yan dyan sa detention center ninyo. Parang nag-camping lang yan dyan. Unlike sa iba pong nako-contempt, umaabot po ng 1 linggo, di ba? 15 days, di ba? 10 days. Pero ito, 2 days lang, mga kababayan. Parang pinaglalaroan lang tayo ni Senate President Jesus Escudero, no, mga karibin natin. Ano bang akala niya kay Senator Amy Marcos? Sa mga membro po ng committee niya. Di ba? Ito 2 days mo lang yung pag-contempt dyan, pagkulong dyan. Nako po, marami na naman po ang iinit ang ulo, iinit ang tenga. Pag narinig po ang balitang yan na 2 araw lang pala. Nako. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.